Isa sa natutunan natin nung nasa elementary tayo ay ang pagtahi sa subject nating home economics. So, regards sa lahat ng mga teacher sa elementary, hanggang ngayon, nagagamit ko ang natutunan na itinuro sa amin nung elementary kami. So, ang topic natin sa ating video ngayon ay ang paggawa ng survival bag. Since mayroon tayong bike, ang concept ng ating bike ay touring bike ang tawag dito kasi may mga gamit. Ibig sabihin, pwede siyang pang tour, pwede siyang kahit saan, kahit pang malayuan, wala tayong nakalagay sa bulsa na napakarami. Ngayon, since OFW tayo, at hindi naman natin makuha yung concept ng design na gusto natin, so in-apply natin ngayon yung ating natutunan sa ating home economics. So ano yung mga materials na kailangan natin? Una, kailangan natin ng papel. Yung kailangan yung medyo makapal na papel kasi gagawa tayo ng format o kaya ng padron na tinatawag. Ito sample na gawa ko na sa isang side. Itong side na to nagawa ko na, sa kabilang side pa uli ang ating gagawin sa video ito. Gusto ko ituro kung paano yung mga procedure, concept ng design. Ganyan no? So, first procedure, gagawa tayo ng padron. Siya nga pala, itong mga materials na gagamitin natin. Kailangan natin ng papel, kailangan natin ng ruler, kasi nasa survival na sitwasyon tayo. Nasa abroad tayo at walang mga Pilipino na nananahe, kaya tayo nang gagawa. Ngayon, meron din tayong ballpen para sa ating pangguhit. Meron tayong blade cutter. Siyempre, tayong tumatanda, kailangan natin ng magnifying glass. Aside dito sa ating salamin, siyempre meron tayong salamin, magnifying glass. Ito yung ating panahin na gamit. Ang sinulid natin, meron tayong gold color para tamang-tama, medyo malapit sa kanya. At meron tayong black color. Yan. Meron din tayong mga karayom. Ito yung mga karayom. Importanteng gamit natin sa pananahi. At siyempre meron tayo, ito yung repair kit natin na na-explain ko na dati. At lagi may nakatabi tayong sanitizer. So gusto ko ipakita sa inyo itong sanitizer ko nga pala, makikita nyo personalize siya. May mga design tinahi ko na ito mayroon siyang materials na camel leather. So kasi para nakasupport dito at okay. Ang materials natin na gagamitin, since itong bag na to, ito yung unang nabili ko nung 2007 nung una ako mag-abroad. Hindi ko na rin naman nagagamit kaysa itapon mo lang. Gawin mo na lang nakapakipakinabang. So, itong nabuo natin na ito, galing na ito dito sa butas na ito. Ito, kita nyo? So, mayroon na galing na dito sa butas na to. 1. Mayroon pa rito sa kabila. O yan, ang mga survival natin na ginawa. Galing sa bag, tinatawag natin ito na recycle. Okay? So, siguro mag-start na tayo. So, recycle, galing na rin dito yung zipper. Yung zipper niya, galing na rin dito. Yung zipper niya rito sa taas. Ito na yung naging zipper dito. So, lahat ng materials nito, dito manggagaling. Itong zipper nga pala, dahil mabigat ito, kinating natin ito, ginawan natin ng linagari natin ito kasi sobrang mabigat, dagdag pabigat pa sa ating bike. Ang number 1 kasing kailangan sa isang bike, kailangan magaan. Ito nga pala, ito yung kabilang side. So ang gagawin natin ngayon para sa kabilang side naman, kasi back to back kasi itong ating design, tapos sa pagitan niya magiging ganito ang magiging pagitan bali niya, ganyan. So makikita nyo, itatahi na naman natin baling ganyan. So dito sa part 1, siguro ito magiging part 1 at part 2 itong gagawin natin.
So ito ang tinatawag nating pang layout natin o tinatawag din minsan na mga nananahi na padron. Okay, lista mo yung mga dapat, yung mga length, width, dapat nakalista. Yung length, width, mga 3 feet ang kailangan natin pero pwede natin pagdugtong-dugtungin yan. So ito ang first procedure, gawan ng layout o kaya tinatawag na padron. Anyway, ito one side na finished product, makikita nyo may zipper na siya. Okay? May zipper na siya. Meron na rin siyang clip dito para papasok siya dito sa kabila. Gusto ko lang ipakita bale na ang concept ng ating design, ganito ang left side niya at pagdating sa kabilang side na naman, ganito na naman siya. Eksakto, malalagyan natin ito ng mga abubot natin. Siya nga pala, konting explanation tungkol sa ating touring bike. Ito lagayan ng personal belongings ito, katulad ng susi. Ito naman yung ating thermos. May thermos tayo. Ito pag nagra-ride tayo, lagayan natin ito ng dates. Okay? Ito ilalagay natin dito yung mga cellphone, mga wallet, ganyan, mga importanteng bagay dito. Kaya tinitibayan natin ng gusto. Dito naman yung ating mga salamin. Ring, eyeglass, sunglass, at kung ano-ano pa. Dito yung ating mobile pag nagta-travel at pag tayo nagkape. Since mayroon tayong thermos, pag nagkape tayo, may lagayan tayo dito ng baso. Tapos ito naman siyempre, lagayan ito ng cellphone at ito yung ating kapotpot. Okay, ito yung busina natin. Importante rin kasi ito lalo pag nagta-travel tayo. Okay, so sisimulan natin ang pagtahi. Gusto kong ipakita ano yung mga stroke na dapat nating ikonsidera pagka tayo ay nagtatahi. Siyempre, dito na tayo sa kabilang side. Paano ko ginawa ito? Paano yung naging ganito ang itsura? Parang ginawa ng makina pero gawa lang ng ating handmade. Sabi nga handmade vinyl cam. So, pagkatapos mong magawa ng padron, ito ang tinatawag na padron, kung ano yung ginawa mong pinaka-layout sa papel, yun din ang gagawin mong pinaka-layout sa actual na materyales. Kasi, ang mahalaga dito, para hindi ka makasira ng materyales, maganda gawan mo muna ito ng padron. Ito tinatawag na padron. Okay? So, pagkatapos niyan, i-cut muna siya. Gamitan muna ng gunting. Okay? Gunting. Anyway, hindi natin dala yung gunting dito. Anyway, so guntingin mo lang ng ganito. Okay? Cutter mo sa buong side na to. At makikita nyo kahalin tulad ng yung padron. Tapos, para naman maging kaaya-aya at magandang tignan, gumamit ka ng ruler. At sulatan mo. Gamitan mo, guhitan mo bale, guhitan mo lang. So, guhitan mo at makikita mo kung ano yung level na dapat na tahi na dapat mong ikonsidera sa kanya. Katulad nito, so maganda, guhitan muna natin. Rin ang nakikita nyo. So, guhitan muna natin ng ganito kung saan yung tatahian natin. Kasi, kailangan nating matahian. So, guguhitan ko muna para makita nyo ang ating gagawin. Ito, walang daya ito. Talagang actual na ipapakita ni Nelcam sa inyo kung paano yung sistema na magandang gawin nyo para maging kaaya-aya ang project na gagawin nyo. Ang purpose na unang gagawin natin, itong pinaka-sidings kasi ito, yung tela kasing makakapal na ganito katulad ng mga bag na ganito. Ano yan yung sa Ilocano, sut-sut. Nagkakaroon ng sut-sut. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog ang sut-sut. Saka pala, Ilocano kasi ako Kaya sabi nila matipid. Okay? So makikita nyo ngayon, meron ng guhit dito. May guhit na dito. Shoutout nga pala sa aking mga teachers na mga Ilocano at sa mga ka-Ilocano ko na rin. Regards sa inyong lahat. So may guhit na. Makikita nyo may guhit na rin siya.
Kukunin na natin ang ating magic karayom. So, gusto ko ang malaki. Itong malaki, tignan nyo, UP-UP na oh. Sa dami ng ginamit nating, sa dami ng ating tinahi. So, example kasi pa, kahit leather kasi tinatahi ko eh. Yan oh, dinisignan ko. Leather. Linagyan ko ng camel leather itong aking pinersonalize ko talaga yung aking sanitizer. So, ang gagawin natin, kailangan 4 na piraso o kailangan matibay kasi ang gawa natin. So, una, gagawa tayo ng ito, single line muna. Ito, single line. Tapos, idodoble natin na ganyan. So, doble. Paano natin magagawang 4 yan? Ito, doble na. Actually, ito, doble na. Tapos, itong doble na to, ito ngayon ang ating isusuot dito sa karayom. So, sana kaya nating isuot. Kasi ito, talagang aktual, walang daya. Eka nga, gusto kong ipakita sa inyo na may natutunan tayo noong elementary tayo, noong nag-aaral tayo ng home economics. So, harinawang mapanood ito na teacher ko noon sa home economics sa Ramon Elementary School, kung saan dun ako nag-aral ng elementary. Okay? So, ito minsan ang problema sa ating mga tumatanda na. Nagkakaproblema tayo sa pagsuot, mga kasama. So, kailangan ilayo natin ng konti. Hindi makita, hindi maisuot. So, konting katahimikan lang. Kailangan ng konting katahimikan. Ninenervyos ako Sa harapan ng camera, ninenervyos si Nelcam. So, ito na ngayon, 4 na siya. Magiging 4 na siyang sinulid. Magiging 4 na sinulid na siya. Okay? So, siyempre, ikakat natin. Hindi ko dala yung aking gunting. Ito yung gamit. Ito ang purpose ng ating survival o kaya repair kit. Mayroong gunting dito. So, magagamit pa rin natin. So, mapapansin nyo, hindi ako umaalis sa pwesto kasi mayroon tayong repair kit. Okay? Ngayon, ito naman ay atin nang ibubuhol na ganyan. Okay? Ito ay atin nang ibubuhol. At yan ang ating pagtahi. Okay? Ikat natin sa dulo. Okay, paano ang stroke na gagawin natin para naman hindi magiging masusutsot. Eka nga. So, papapansin ko sa inyo, ang pagtahi, galing dito, gagawan natin muna ng puro mga sidings. Okay? I-close mo muna ganyan, i-close mo sa iisang butas, isang direction, tapos ilock mo, nakalock. Yan. Nakalock bale. Okay? Tapos, tuloy-tuloy na yan. So, pag dito sa bandang kanan, itusok mo yan. Anyway, may guide ka na. Tapos, ang dito sa pinakabutas niya, ito, dito mo siya isuot. Yan. Para nakalock. Okay? So, makikita nyo, yung magiging itsura nyo, nakalock, hindi na siya magsusut-sut. Ika nga. So, ganyan. So, tsatsagain natin yan. Sabi nga kung may tiyaga, may nilaga. So, isa sa pang-alis din kasi ng inip sa mga OFW katulad ko, kailangan gawin mong busy. Huwag lagi sa computer tayo kasi napansin ko sa sobrang puro computer na lang, nakakasira rin naman ng mata at masyadong masakit sa ulo. Kaya kailangan i-relax mo sa bagay na kapakipakinabang. So, siguro naman nakikita nyo kung paano procedure natin. So, makikita nyo yung output, yung outcome ng ginawa natin. Ito sa front, ito sa kabila. So, hindi na siya masusut-sut. Okay? Hindi na siya masisira. Yan. Ganyan.
Ganyan ang pagtahi na dapat nating gawin. So, tuloy-tuloy lang natin. Sabi nga, sa tingin ko naman, parang kapakinabang naman at hindi naman kabiguan ang nangyari. So, ibig sabihin, hindi na sayang ang ating bag na sinacrifice. Kasi, kaysa naman sa itapon lang natin. Actually, hinanapan ko nga ng may gusto. Walang may gusto, kaya ang ginawa ko na lang, sabi ko, ang solusyon na lang nito ay recycle. So, ito ngayon ang ating recycle. So, sa kabilang side, gagawin natin, ang mahalaga, may pakita ko sa inyo yung tamang stroke na gagawin natin kahit wala tayong makina. Kahit wala tayong makina ng pangtahi, magagawa naman natin ito na maganda. Kasi ang plano ko nga pala, dito sa kabilang side niya, dito sa pinakagitna niya, pinakagitna dahil ang dami nga dito sa Oman ng ang camel leather. Ito, mga 3 feet ang kailangan natin para dito sa panggitnang ganyan. Siguro kung hindi na, kung mas ideal na camel leather ang gamitin natin o kaya cow leather ang pinakagitna, tapos ito naman side by itong kabilaan niyang side, yan o, kikita nyo yung sample na tinahi natin. O yan yung side na yan, dito naman yung side na ito, tapos yan, tuloy-tuloy lang ito, tuloy-tuloy lang na ganito, tusok lang dito. So tusok nyo, makikita nyo naman na kung equal at hindi. At least half centimeter lang naman ang yung tansyahan, tusok. Pagkatusok mo, makabubuo mo ang bilog na ito, isusuot mo dyan. Tapos sa kabila na naman, yan, ganyan. Okay, sana ito ay mahalaga kasi yung may mga natututunan tayo. Kahit papaano, gusto kong i-share din yung mga bagay na kinahihiligan ko. Ito lang ang isa sa sikreto para mag-survive ang isang OFW. Isa nga pala, 14 years ko na kasi dito sa Oman. Ang hirap kasing, ang hirap makahanap ng makagawa ng gusto mo talaga. Kasi yung design, in-explain ko, ang hirap i-explain sa mga ibang lahi. May mga iba-ibang lahi dito, yung mga Pakistan, mga Bangladesh, iba-ibang lahi. Kaso hindi nila makuha yung gusto ko. Ngayon, para makuha ko, mapagbigyan ko yung gusto ko, ako na lang yung gumawa. Sinampulan ko gumawa dito. Ginawan kong personalize itong aking sanitizer. Natuwa ako, ninubos-lubos ko na. Ginawa ko na rin pati itong aking touring bike. Ginawa ko na rin. Siya nga pala ito lalagyan ito ng Oakley ito na na lagayan ng sunglass. Okay, so ganito lang. Isipin mo, malilibang ka na, may maganda ka pang magagawa sa buhay mo. Like katulad nito. Di ba? Kailangan isang stroke lang ang gagawin mo para hindi siya magiging pangit. Okay, kung sa tingin mo pangit, di tanggalin mo, ulitin mo ulit. Ganyan lang naman. Isipin nyo, habang nagkukwentuhan tayo, natatapos naman kahit na nagkukwentuhan lang tayo. Okay? So, dito yung pinaka sidings yan. Ganito ang gagawin, ginawa natin pagdating sa sidings. Paano naman yung tahi natin pagdating naman sa mga bandang gitna? Okay, so gusto ko ring i-share sa inyo paano yung tahi na gagawin natin o ginagawa natin pagka sa panggitna naman natin na tahi. So, ito yung pinakagilid. Ito, sample na ito ng pinakagilid. So, makikita nyo yung magiging resulta. Malayo na sa pagkasutsot. Tingnan nyo dito sa upper side niya. Naka-bend siya ng gano'n, Nakalock siya ng individual. Side by side nakatahi siya. So, hindi na siya
Hindi na siya malalagas ng ganon. So, panibagong tahi na gusto ko ring ipakita sa inyo. Ito naman ay itong brown. Gamitin naman natin. Gusto kong ipakita yung apat na sinulid din. Ang gusto ko para matibay talaga. Okay, so ito, ibang design naman ang gagamitin natin dito sa kabilang side niya. Anyway, sa part 2, gusto ko ipakita pagka ikakabit na natin. Pero yung pag-construct, gusto kong ipakita para magkaroon kayo ng idea kung paano yung ginagawa natin dyan. Kasi hindi lahat ng bagay kailangan yung mga nabibili lang. Mas maganda yung minsan maramdaman natin na creative din pala tayo. Lahat ng tao, pagka ginawa mo yung gusto mo, unang mapasaya mo yung sarili mo. Alam mo yun ang pinakamasarap sa lahat. Yung mapabilib mo yung sarili mo. Yung bang madadagdagan yung kumpiyansa mo, confidence mo. Kasi napakahalaga na may kumpiyansa ang tao sa sarili. So katulad nito, 4 na piraso ito. So sure na napakatibay ito. So halimbawa gusto mong gawan parang design. Aside dito kung halimbawa nahihinaan ka pa halimbawa dito sa ginawa mong sidings niya. Kasi wala tayong zigzagger. Tawag nila diyan, zigzagger eh. Wala naman tayong zigzagger. Okay, regards nga pala sa lahat ng mga nananahi. Anyway, hindi talaga ako modista. Hindi ako modista. Dito lang ako nagtahi sa abroad. Kasi sa kawalan lalo sa panahon ng pandemic, kailangan natin gawing okay, guguhit na naman tayo ng pinaka-sidings niya para sa magiging design o magiging tahi ng secondary niya. Gusto ko ipakita sa inyo paano naman yung secondary tahi na natutunan pa nating stroke. Hindi ko alam ang mga tawag na stroke nito, pero na-imagine ko yung galing ng teacher ko noon sa elementary. So ngayon, ang next stroke na gusto kong ipakita sa inyo, paano yung pagtahi na kung parang tahing kadena ang tawag doon sa mga maong at sa mga makakapal na tela. Halimbawa ito, so tinusok mong ganyan, tusok. Okay? Ngayon, ibabalik mo dito galing sa paatras tayo. So, itusok mo ngayon. Pagtusok dito sa likod, tusok sa likod dito sa bandang abante niya o harapan niya. Tapos, ang tusok papunta sa likod ay pabalik, paatras. Paatras ngayon ang tusok mo papunta doon. So, papunta sa harap ay paabante. Paabante pagdating sa tusok sa harap. At pagdating sa tusok sa harapan, papunta sa likod ay paatras. Paatras ang tusok. Okay? So, inulit ko, galing dito, papunta sa harap ay paabante. So, paabante tayo. Yan, paabante. At dito sa harap, papunta sa likod, paatras. Yan. Okay? So, sunod-sunurin lang natin. So, papunta sa harap, paatras. Paatras ang tusok. Papunta sa harap ay paabante. Okay? Papunta sa harap ay paabante. Papunta sa likod, ito ay paatras. Papunta sa harap,
paabante, papunta sa likod, paatras. Okay. So makikita mo, ang concept nito, makikita mo ang tahi, ito ay dikit-dikit. Ito parang nagkaroon siya ng wala siyang pagitan. At pagdating dito sa likod, mapapansin mo, parang gawa ito sa parang kadena. Parang yung mga pananahi ng mga maong. Yung mga gumagawa ng maong. Yan o, kadena ang gawa. So, inulit ko. Galing sa likod, tusok, papunta sa harap. Tusok, masarap. Tumusok ng tumusok. Papunta sa harap. Papunta sa likod, tusok mo ay paatras. Okay? Papunta sa harap, ang tusok mo ay papunta sa harap, ang tusok mo paabante. Tusok papunta sa likod, ang tusok mo ay paatras. Okay, ganun lang ang concept. So, siguro maliwanag na kung paano yung style ng pagtuturo sa amin noon sa home economics nung elementary kami. Ganito lang ang ginagawa sa amin. Oh. Hindi ko maubos maisip. Hindi ko maubos maisip na pakikinabangan ko pa hanggang sa pagtanda. Isipin mo yon, umabot na tayo ng 53 years old eh. Ngayon ko na-appreciate yung tinuro sa akin ng aking guro sa home economics. So ito na siya. Pinapakinabangan na ng masaya. At mayroon tayong design na kakaiba, hindi nabibili yan. Hindi nabibili ang saya ng tao. Yan. Pakita natin ang magiging output nito. So, rinawang may natutunan kayo sa aking ginawang stitch o kaya sa aking tutorial pagdating sa survival na pananahi. Kasi mataas ang pangarap natin dito sa ating bike. Kasi gusto nating ilaban ito sa ating tour o ating pag nagkaroon ng bike show. So, i-display natin kasi homemade lahat. Puro gawa lahat yan. May mga leather. May mga camel leather. Okay? May mga ganyan lang. Tiyaga-tiyaga lang. Tiyagain mo lang. Matatapos ka rin kasi hindi naman pinag-uusapan dito yung bilis ng paggawa eh. Kundi yung tama yung ginagawa mo. Okay? Ito minsan dahil 4 na piraso, minsan nagkakaroon ng problema. Pero hilot-hilot lang yan, o ganyan, o. Medyo malabo na kasi yung guhit, pero tansyahin na lang natin kasi gusto ko lang may pakita sa inyo yung magiging outcome niya. Okay, so makikita nyo, gusto ko na ipakita yung naging tahi. So sa bandang harap niya, makikita nyo, ito yung sa kawalan ng zigzagger na makina, magagawan natin ng paraan na ganito. At sa pananahi na wala tayong makina, magagawa rin natin na parang tinahi rin ng makina. Ngayon, kung titignan mo, parang tinahi sa kadena. Ito, parang tahing kadena. Yung kadena type ng alam mo yung mga rugged type na ginagawa sa mga maong. Sobra ang tibay, super strength. Mas matibay pa kaysa sa tahi ng makina kasi imagine apat na sinulid ang ating ginamit para dito. Okay, so harinawang nagkaroon kayo ng idea kung paano natin magawang recycle ang ating mga bag na hindi na nagagamit. Katulad nito, recycle o butas-butas na. Pero pipilitin natin, sisikapin natin na maging kaaya-aya at kapaki-pakinabang ang ating ginawang recycle at survival sa ating bike. Ito, pagka binuksan mo itong zipper, ito,
Ito may zipper ito. May zipper, meron ding lock ito. Yan. Okay? Ito muli si Nelcam. Nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong mga panonood sa aking mga video. Mag-subscribe na rin kayo. At regards sa lahat ng mga naging teacher ko at sa katulad ko ring teacher, sa mga engineers, sa mga kababayan ko, sa mga kabats ko, at sa aking pamilya. Take care and God bless.